Panibagong reklamo ang kinakaharap ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Naghain ng reklamong tax evasion ang Bureau of Internal Revenue labang kay Guo, kaugnay ng kanya umunong papel sa iligal na pogo sa Bamban. May unang balita si Salima Refran. Isang araw matapos ma-dismiss ng Ombudsman si Alice Guo bilang mayor ng Bamban-Tarlac, nadagdag ang tax evasion sa mga kinakaharap niyang reklamo dahil sa kanyang papel sa pogo sa Baofu Compound sa Bamban-Tarlac. Sa reklamong inihain ng BIR sa Department of Justice, hindi umano nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax si Guo nang ibenta ang share sa Baofu Land Development nang tumakbo siyang mayor ng Bamban. Malinaw na may kasong tax evasion itong transaksyon na ito. Maliit lang yung value ng shares na pinalabas niya binenta, kaya ang amount nito ay nasa 500,000 pesos. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, binenta ni Guo ang 2.5 million shares niya noong 2021 sa halagang piso bawat share. Dawit din sa reklamo ang pinagbentahan ng shares ni Guo at ang corporate secretary ng Baofu Land. The cases are multidimensional, but definitely there is a narrative there that will have to come out in the end. So that's the job now of the law enforcement agencies to help us with the connections within so that the narrative can be completed. Ayon naman sa abogado ni Guo, sasagot sila oras na matanggap ang sabina kaugnay sa isinampang reklamo ng BIR. Kaugnay naman sa pagkakadismiss ng ombudsman kay Guo, kinalungkot ng kanyang abogado na hindi kinatiga ng ombudsman ang kanilang argumento. Pero naghahanda na raw sila ng motion for reconsideration na kailangan sa ihahain nilang apela sa Court of Appeals. Ito na ikalawang criminal complaint laban kay Guo. May kinakaharap din siyang qualified human trafficking complaint dito sa Department of Justice kaugnay ng raid sa Zunyo 1 Technology Marso ngayong taon. Bukod pa yan sa co-warranto case at cancellation ng birth certificate na inihain ng Office of the Solicitor General at ang material misrepresentation case sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, immediately executory ang utos ng ombudsman, maliban na lang kung makakakuha ng temporary restraining order mula sa Court of Appeals. Kaya makapag-file man siya ng Certificate of Candidacy para sa susunod na eleksyon, kakansilahin ito ng COMELEC. Kalakip ng dismissal ng ombudsman kay Guo ang 3 buwang suspensyon sa 12 opisyal ng Bamban, kabilang ang vice mayor. Gayon din ang 9 na miyembro ng Sangguniang Bayan. Kaya magpapatakbo muna ng munisipyo si Councilor Eranio Timbang. Konsihal siya, Sangguniang Bayan, councilor siya, pero siya yata ay nag-oppose nung kinukuha yung permit. At dahil dito, since he opposed, yes, he was absolved or acquitted by the ombudsman. Nakakalungkot po, nakilala kami sa ganitong pamamaraan. Pero sabi nga po, lahat po ng bagay, Panginoon ng may plano. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Ipinasumpi na ng House Committee on Appropriations sa mga report ng Commission on Audit kaugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Para yan sa fiscal year 2022-2023, kung kailan pinamunuan ni Vice President Sara Duterte ang 2 opisina. Ayon sa komite ng Kamara, gusto nilang alamin kung tama ba ang paggamit ng CF ng 2 opisina. Unang naging issue ang confidential funds matapos lumabas sa 2022 report ng COA na gumastos umano ng 125 million pesos ang OVP sa loob lamang ng 11 araw. Humiling din daw ng 500 million pesos sa CF ang OVP noong 2023 pero kalaunay hindi na niya ito itinuloy. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng bise tungkol sa sumpina ng Kamara. Una na iginiit ng bise na walang irregularidad sa paggastos ng 125 million pesos noong 2022. Ito nakaraang linggo, binanggit ng bise na issue sa budget ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign siya sa DepEd. Sinubukan daw itama ni VP Duterte ang nakita niyang mali pero wala raw siya nakuhang suporta at wala rin daw nakitang pagbabago. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.